Pagbati po sa inyong lahat, ako si Reynalyn yung Makadato ang inyong tagaulat sa bidyong ito. Ngayon po ay ating tatalakayin ang tungkol sa eco-awit. Ang eco-awit ay isang uri ng awit na naglalayong itaguyod ang pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng musika. Ang mga eco-awit ay kadalasang nagtatampok ng mga tema tungkol sa polusyon, deforestation, climate change, at iba pang mga isyong pangkapaligiran. At ilan lamang sa mga halimbawa nito ay ang mga awiting Anak ng Pasig at Hangin. Ang Anak ng Pasig ay naging isang popular na awitin na nagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga sa kalikasan. Ang kantang ito ay isinulat ni Noel Cabangon at inilabas noong 1997. Ang kanta ay naglalayong magbigay ng pansin sa mga isyong pangkapaligiran na kinakaharap ng Ilog Pasig tulad ng polusyon at pagkasira ng ecosystem nito. Ang kanta na ito ay nagpapahayag ng lungkot at pag-aalala dahil sa polusyon at pagkasira ng Ilog Pasig. Ang awiting Anak ng Pasig ay hindi lang nagpapahayag ng problema, kundi nananawagan din sa mga tao na kumilos at pangalagaan ang Ilog Pasig. Ito ay isang malakas na pananawagan para sa pagbabago at pagkilos. Ngayon ay atin namang pag-uusapan ang tungkol sa awiting Hangin. Ang kantang ito ay isang sikat na awitin na isinulat at inawit ni Joey Ayala noong 1980s. Ang kanta ay naglalayong magbigay ng pansin sa mga isyong pangkapaligiran, lalo na ang polusyon at pagkasira ng kalikasan. Ang awiting ito ay nagtatampok ng mga malalakas na imahe at simbolo na naglalarawan sa pagkasira ng ating kalikasan, na ang hangin na dapat sana ay malinis at sariwa ay nagiging marumi at nakakasama dahil sa polusyon. Sa kabuuan, ang mga kantang Anak ng Pasig at Hangin ay parehong nagpapakita ng malalim na koneksyon sa pagitan ng kalikasan at ng mga tao. Parehong nagpapahayag ng pag-aalala at pagmamahal sa kapaligiran at nagbibigay diin sa mga negatibong epekto ng polusyon at pagkasira ng kalikasan sa ating mga buhay. Ang mga kantang ito ay nagsisilbing paalala sa atin na dapat nating pahalagahan ang kalikasan at gumawa ng mga hakbang upang maprotektahan ito.